SBSI ay dahil nga sa pagprotekta. Supposed to be yung sinasabi ninyo dahil sa illegal drugs, ano po. Paano ho naglihis? At bakit ho naglihis? Ang kanilang motibo? Pero alam ko, matagal na ho kayong lumisan. Sabi nyo nga, 1991. Kasi meron ding aligasyon ng drug laboratory. Paano ho naglihis? At bakit ho naglihis? Ang kanilang motibo? Naglihis po sa kasagsagan ng drug war ni former President Rodrigo Roa Duterte. Kasi isa sa mga aktibong member ng 5,000 strong na Socorro Bayanihan Services Incorporated, isa sa kanilang membro, isa sa mga letasi pinakamayaman dito sa amin, allegedly, a business partner siya nung former MCTC judge na na-assign sa Siargao, who was included in the narco list being released by President Duterte. Pakiulit ho, fact, Sir Ed, yung ulitin po natin yun. Ulitin po natin yun. Yung sinasabing financier, tama ho ba? Yes. Opo, ay partner. Ay partner siya noong MCTC judge na napasama sa narco list ni President Duterte. Allegedly. And then, so, feeling the heat of the drug war, he managed to make some strategies, whatever yung ginawa niya, na convert yung 5,000 strong members of the Bayanihan Services Incorporated into a cult. Yun ang sinabi ko na naglihis kasi purposely para magiging human shield niya. At saka nangyari talaga. para protektahan siya kung sakasakali. Yun po ang inyong sinasabi. Sino ho ito? Yes. So, ipagpatuloy ko ba? Opo, Ma'am? sino ho ito? Ano? Ano ho ang kanyang pangalan? Pardon? Nabanggit ni Kuan. Ibanggit ko na rin andun sa nabanggit sa privilege speech yung si Karen G. Sanico, lalaki siya, Mr. Karen G. Sanico, nabanggit dun sa privilege speech na siyang nag-groom nitong si Jeren Skilario, then 17 years old, na kanyang iyang si Jeren ay mahilig kasi sa acting yan nung estudyante pang high school. Pwede niya pabaguhin yung kanyang tinig, bata, matanda. At saka isa siyang spoiled brat. Sinawayan ng kanyang parent na wag muna mag-nubyo, naglayas, nagkaroon ng hallucination tendencies. At yun, nagkahanap si Karen ng pagkakataon. Ibinaha yung bata na yan, nag-hire ng all-around nanny, nag-hire ng albularyo. And then, ang kinalabasan, ina-assume na yung bata kasi yung reincarnation ng Santo Niño. Yun ang nangyari sa 2017. At saka dahil si Karen, hindi naman siya masyadong magandang magsalita, walang bibilib sa kanya, kahit siya yung unang nagbunyag na Senyor Santo Niño nga, yang si Aguila. Kinuha niya yung dati naming mayor dito, traitor mayor, traitor board member, dating superintendent ng DepEd, na admittedly siya yung pinaka-matalino dito sa amin, siya yung pinaka-orator, the best orator in our island town, na nakuha ni Karen, na-convince na naman ang giging promoter din ni Jeren. So, yun, maraming naniwala kasi sandali po, Sir Ed, ito pong sinasabi ninyo na parang kinoach, hindi ho ba? Yun ang ginamit na salita At magsalita, tulad nung sinasabi ninyong lalaking ito, papangalanan ko po dahil ito yung lumalabas na pangalan doon sa privilege speech ni Senator Risa Ontiveros. Ito ho ba si Socorro Bayanihan Services Inc. Vice President Mamerto Galanida? Tama ho ba? Siya yun. Siya yung nag-coach siya. Siya ang nag-coach. So, susulat siya ng script, ipamemorize ng bata, at saka prior to the assembly ng kanilang grupo, so during the meeting kinabukasan, siyempre, na-memorize na ng bata. So yung i-announce niya, yung lahat ng mga pangyayari na hindi pa siya na
na hindi pa siya he was not yet born, na nakuha na, kanyang na-mention doon sa mga meeting. So doon, believe yung mga tao. Pero yung ang sumulat ng mensahe. Si Mr. Ganon ang Galanida. nagiging modus nila. Si Mr. Galanida, na dating 3-time, hindi ho ba, mayor ng Socorro. Yes. Yes. Ano, but let's clarify something, Sir Ed. Ang dami ho na kasing pangalan na lumalabas, ano po. Si Karen, sabi niyo po, ay lalaki. Okay. Kaya Yes, po nag-iba itong motibo, objective nitong SBSI ay dahil nga sa Yes, pagprotekta. Supposed to be, yung sinasabi ninyo dahil sa illegal drugs, ano po.